Sagittarius, hi! Welcome to Mr. Queen PH. Titinan natin ang energies ng inyong love life ngayong August 2024. If you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Check na lang information kung paano mag-book for a private reading. Okay, unahin natin yung mga in a relationship na Sagittarius. In a relationship. Ten of Wands, Knight of Pentacles, Six of Swords. Wow. Okay. So, if you're in a relationship right now, I think inilalaban mo tong relasyon na meron kayo. Inilalaban rin ng person mo yung relationship na meron kayo. Although mahirap, no, lalo na kung meron na kayong mga anak, may mga responsibilities na kayo. But you're really working hard to make this relationship work. Oo, pwedeng nanggaling kayo sa challenge. Pero napagtagumpayan nyo yung naging problema ninyong mag-partner. Naayos naman. Dahil lang sa maayos na usapan. O pagdating naman sa relasyon, kahit anong relasyon, yung pag-uusap ang napaka-importante na kailangan natin gawin para ma-preserve kung ano yung relationship na meron kayo. Kasi minsan miscommunication lang, nag-aaway, reason para maghiwalay, or alam mo yun, magkaroon ng conflict dahil lang sa misunderstanding. Okay, so you have the Four of Pentacles, the Justice card. So you may be dealing with Libra. Siguro nagkakaroon lang kayo ng challenges sa resources ninyo. Like, for example, sa pera, sa bahay, pwedeng masyadong marami na kayong responsibilities, obligasyon. Pwede kasing isa lang rito yung nag-earn ng money, no? Kumikita ng pera. So, pwede nagkakaroon ng frustration every time na nagkakaroon ng kakulangan sa resources. Pero, I'm seeing someone here, no? Lalo na kung isa lang yung nagwo-work para sa family, para sa relationship ninyo. The other person, gumagawa siya ng paraan para may maiambag rin siya financially. And I think, isa yun sa malaking parang reason para mas maging maayos yung relationship ninyo. Kasi nakikita ng bawat isa yung effort ninyo for the relationship to work. Yeah, you have the Six of Cups. Yung iba sa inyo, yung mga anak. Meron kayong mga, marami kayong pangarap for your kids, for your children. So talagang, you're really doing your best para makapag-provide for your loved ones, for your family. Awakening. Ayan. The truth. Yeah. Importante sa inyo na totoo kayo sa isa't isa. Kasi minsan sa relationship, may iba nagtatago ng problema. 'Di ba? Tapos, malalaman nung isa na meron palang problema, magagalit kasi tinago yung problema. Forbidden love. Uy, ano to? Meron ding energy ng selos dito. Lalo na kung masyadong busy yung other person. Minsan ganun eh, parang lalo na kung isa lang yung nagtatrabaho sa family or sa relationship. Tapos, sobrang sipag niya. Wala na siya masyadong time sa person niya. Tapos, pinaghihinalaan pa, no? Tamang hinala pa. Yun yung nagiging problema. Merong renewal. I think meron kayong inaayos ngayon sa relationship ninyo. Lalo na kung naging problema ninyo, pera, resources. Oo.
So, it's either, ayun nga, may magtutulungan na talaga. Pero kung meron kayong anak, mahirap, no? Kailangan talaga merong nakatutok sa mga bata. Oo, pagdating sa relationship, having kids is a different story. Ibang istorya yan. Okay? So, yan yung energy for in a relationship. Now, let's see naman yung mga single na Sag. Single na Sagittarius. Page of Cups. Uy. Meron ditong energy from the past na bumabalik. Okay? Pero mag-ingat, no, Sag? Lalo na kung hindi naging maganda yung separation mo with this person. Kung may panloloko, no, kung may cheating, iwasan mo na. Oo, wag ka na magpakarupok dyan. Meron tayong Mercury retrograde na yung mga energy ng past may tendencying bumalik. At kapag tinanggap ang energy ng past na bumabalik, may tendency na maging mistake siya. At yung mistake na yon mas lalong malaki yung epekto ng pagkakamali na yon. 'Di ba? Halimbawa, meron kang ex, tinanggap mo, bumalik ka. Tapos may nangyari, nakabuntis. So, mas malaking responsibility or issue or problema yung kakaharapin. Okay? So, if you are someone na merong nagpapahiwatig na energy ng past, pag-aralan mo muna kung ready ka na for this person. Mahirap naman kasi yung padalos-dalos ka. Ayan o. Naku, hindi maganda yung intention ito. Sag. Kaya kung may babalik na ex, tapos masyadong parang mabilis ang pangyayari, nako, iwasan. Dahil meron ditong, I'm sensing someone na parang gaganti siya. Kaya siya bumabalik. So, be careful sa intention ng person na to. Lalo na kung itong person na to is, yung tipong ikaw yung may kasalanan sa paghihiwalay ninyo. Tapos ngayon, babalik siya. Gaganti lang yan. May involvement na rin to ng ibang tao. Yan o, mental prison. Yan o, parang nagtitake ka ng risk dito sa relationship na to. Piliin mo yung tao talaga na mararamdaman mo yung pagmamahal, yung pag-aaruga, pag-aalaga sa'yo. Naku, okay. Ito hindi naman mag-resonate para sa lahat, but be careful sa mga sexual connections. Lalo na yung person from the past kasi pwedeng makabuo. It's either ikaw yung mabuntis or makabuntis ka. Just take what resonates. See, karmic relationship. Third party situation. So, pwedeng ma-involve ka pa sa third party. Kasi pwedeng tong person na to, may ka-deal. May ka-deal na iba. Oo. Very sketchy yung yung interest, yung intention ng taong to. Pwedeng nakabantay ito sa'yo sa internet. Tapos nung nakakita siya ng pagkakataon na naging marupok ka, nako, gagawa ng paraan na bumalik sa buhay mo para sirain ulit. Ano ba yun? The heart of the matter. See, sabi rito, there is more going on than meets the eye. Oh, marami raw nangyayari pa kesa sa nakikita mo lang. May mga bagay na hindi ka nakikita in the background. Kaya, maging mapanuri sa intentions ng tao sa'yo. Especially if this is a person from the past na merong hindi magandang history sa relationship mo sa kanya.
Lalo na kung ikaw yung isa sa may kasalanan rin or meron kang atraso dito in the past, pwedeng kasing ito ay bumabalik para maghiganti. Okay? So that is your reading, Sagittarius. Thank you so much. Bye.